Nagulantang ang lalaking yan sa napakalakas na pagsabog sa Zamboanga City. Sa tindi ng pagyanig, umuga ang mga salamin ng dingding sa isang bahay. Epekto na pala yan ng fireworks disposal sa Barangay Kabatangan, kung saan 19 na tauhan ng PNP, BFP, PCG at Philippine Marines ang nasugatan. 5 ang kritikal. May mga nasira pang bahay, simbahan at iba pang pasilidad. Sa inisyal na ulat ng BFP, nagkaroon ng premature detonation sa mga paputok. Galing ang mga nakumpiskang paputok mula sa bodega sa Barangay Tetuan kung saan nagkaroon ng pagsabog noong June 29 na kumitil sa 5 buhay. Patuloy ang investigasyon sa nangyari. Natagpo ang patay ang 2 batang magkapatid sa loob ng kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Huling nakitang buhay ang mga bata noong Sabado. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sira at nakaparada na lang sa open parking space sa Barangay San Matias sa Santo Tomas, Pampanga ang kotseng yan. Pero ang di inaasahan ng mga residente, doon pala matatagpuan ang mga bangkay ng 2 magkapatid na batang edad 5 at 6. Nasa 500 metro ang layo ng kotse mula sa kanilang bahay. Kita ko ako mismo, personal, nangangamoy na kumang. So, ibig sabihin na tagal na silang patay. Ito mamagaling pa yung soko natin na nagpapasising ng crime scene. Initial ko naman namin wala naman makitang foul play. Kwento ng ina ng mga bata, huli niyang nakita ang 2 anak noong Sabado nang pakainin niya ng tanghalian. Wala na, akala ko nandun sila sa tatay nila eh. Gate naman ang ama ng mga bata, hindi niya kinuha ang mga anak. Hunyo pa raw nang huli niyang bisitahin ng mga ito. Magsasagawa ng autopsy para matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng mga bata. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 10 milyong pisong pabuya ang alok ng PNP para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Naglabas din ang PNP ng wanted poster ni Kibuloy na may warrant of arrest kaugnay ng mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Naglabas din ng wanted poster para sa 5 niyang kapwa akusado. Meron silang tig 1 milyong pisong patong sa ulo. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, galing sa mga kaibigan niya ang pabuya pero hindi na niya pinangalanan. Sa intelligence information nila Abalos, nasa loob pa rin ng bansa si Kibuloy. Nirerespeto raw ng kampo ni Kibuloy ang pag-aalok ng pabuya pero puna ng grupo, inuuna pa raw ng gobyerno ang ibang hakbang kaya sa aksyonan ang inihain na motion for reconsideration ni Kibuloy sa Justice Department. Ginagamit umano ng administrasyon ang hindi makatarungang akusasyon kay Kibuloy para ilihis ang publiko sa mas malaki pang isyu na kinakaharap ng bansa. Nasawi ang isang bata matapos kapitan ng dikya sa isang resort sa Olongapo City. Naliligo sa dagat itong Biyernes ang 5 taong gulang na si Rangel Jalina Maninding kasama ang kanyang ina nang mangyari ang insidente. Kwento ng nanay na wala ng malay ang bata habang binubuhusan ng suka ang sugat ng bata. Wala raw emergency vehicle ang resort at isang guest ang nagtakbo sa kanila sa ospital. Wala rin umanong abiso ang pamunuan ng resort ukol sa mga dikya sa baybayin. Plano niyang magsampa ng reklamo laban sa resort. Gito man ng resort, may nakabantay na lifeguard na nagbigay ng paunan lunas ang biktima bago dinala sa ospital. Magbibigay raw sila ng tulong sa pamilya ng biktima. Ipinasubpina ng Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para harapin ang mga alegasyong nagdadawit sa kanya sa Pogo. Kapag hindi dumalo si Guo sa pagdinig sa Miyerkules, pwede siyang ipakontempt at ipaaresto ng Senado, sabi ni Senators Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian. Sabi naman na abogado ni Guo, posibleng hindi makadalo sa pagdinig ang alkalde dahil sa di umano'y trauma at stress na idinulot ng ilang nagdaang pagdinig. Ayon naman sa ulat ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms, sinabi ng tauhan ng farm ni Guo sa Tarlac na ilang linggo nang hindi nagpupunta roon ang alkalde. Kaya hindi na iserve ang subpoena sa mayora, mga kapatid at magulang nito sa farm. Itinuturing na pong suspect sa pagbatay sa beauty pageant contestant at kanyang Israeli boyfriend ang 2 dating pulis. Lumalabas sa investigasyon na ang isinanlan lupa ng isa sa mga suspect ang ugat ng krimen.
May report si June Veneracion. Naghahabol ngayon ang pamilya ng Israeli na si Yitzhak Cohen para maiuwi ng Israel ang kanyang labi. Natagpuan itong Sabado ang mga bangkay ni Yitzhak at kanyang kasintahang si Geneva Lopez sa isang quarry site sa Kapas Tarlac matapos ang mahigit 2 linggong paghahanap. Ayon sa kapatid ni Yitzhak, marami ng tradisyong nabali sa walang respetong pagdispatcha sa mga labi. In the Jewish religion, when somebody died, you need to bring him is the same in the same night or in the same morning. You need to be buried as fast as possible. My brother, unfortunately, was killed but put in the earth, and now we took him out again as fast as possible to put him back again. Labis naman ang pangungulila ng pamilya at mga kaibigan ni Geneva. Willing siya lagi na tumulong, whether emotionally, spiritually, at kung ano man pwede niya maitulong. 2 dating pulis ang itinuturing na ngayong suspect sa pagpatay kina Geneva at Yitzhak. Kanina, iniharap ni DILG Secretary Benhur Abalos, sina Romel Abozo at Michael Giang na nag-awol at natanggal sa serbisyo noong 2019 at 2020. Lumalabas sa investigasyon na may isinanlang lupa si Giang kay Geneva. Pero ayaw daw niyang tuluyang mapunta ang lupa sa biktima, kaya pinalabas itong may buyer siya ng lupa. June 21, nang makipagkita si Yitzhak at Geneva sa mga suspect sa Barangay Armenia, Tarlac City. Yun na ang huling beses na nakitang buhay ang dalawa bago natagpuan ang nasusunog nilang SUV noong June 22. Nung sila ay dumating sa lugar na yon, counting panahon lang at sila ay kaagad binaril nitong ating mga suspect. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Batay sa autopsy ng NBI, nagtabo ng tig-2 tama ng bala ang magkasintahan. Isinasailalim na sa forensic examination ang mga baril na nakuha sa 2 dating pulis. Maharap sila sa kasong 2 counts of murder. We will make sure that the ends of justice will be served. Talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Hawak din ng mga otoridad ang 3 sibilyan na kinilalang sina Jeffrey Santos at isang alias Junjun at isang alias Dondon. May 2 pang kasama na patuloy na pinaghahanap ngayon. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kabuang Kanaday. Senadora Nancy Binay naghain na ng reklamo sa Senate Ethics Committee dahil sa mga patutsada na yan ni Senador Alan Peter Cayetano. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, naiyak ako kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. Sabi naman ni Cayetano, pwede rin niyang sampahan ng ethics complaint si Binay. Pwede ko rin siyang filean ng ethics case dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Tapos magwo-walk out ka. I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya. Sa unang pagkakataon, Pilipinas nagpadala ng 4 na FA-50 fighter jets at halos 200 support personnel at piloto sa Pitch Black 2024 multilateral exercises sa Australia. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Sparkle GMA Artist Center sa publiko. Dahil yan sa kumakalat na email invitation para sa GMA Gala 2024. Walang katotohanan ang mga email na tila RSVP sa GMA Gala. Paalala ng Sparkle GMA Artist Center, huwag magbigay ng kahit anong personal information. Mga official channel lang nila ang i-contact kung may katanungan. Mr. Pure Energy Gary Valenciano at SB19 leader na si Pablo. Special guests sa ang ating tinig concert ni na Julian San Jose at Stel sa July 27 at 28. What's up, Madlang people? That Kind of Love stars Barbie Fortesa at David Licauco muling nagpakilig ng madlang kapuso sa It's Showtime at Family Feud. Kung Master Chef pa lang hanap mo, di sana sumali ka sa competition. Hindi yung nakikipagtalo ka sa date mo kung luto ba yung hipon o hindi. It's prawn. Malaking hipon. Karakter ni Ruru Madrid at Jack Roberto sa Black Rider, nagharap na. Sobrang laki ng talo ng maturity ni Ruru dito. Parang ano siya, kumbaga,
full grown na siya na action star. South Korean superstar Song Joong-ki magiging daddy muli sa baby number 2. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap ng murang school supplies pero hindi makapunta sa Divisoria, may murang bilihan sa Quezon City. Silipin niya sa report ni Katrina Son. Kung naghahanap, nagbilihag swak sa budget pero malayo sa Divisoria at Baclaran. Alternatibong putahan ang Commonwealth Market sa Quezon City. Ito lang 8 notebook, isang crayon lang, 2 pad. Wala pang lapis ito, at saka yung plastic cover. Nag-iikot nga ako, naghanap ng uniforme, mahal. Polo lang, 350 na. Ang ibang daday, diskarte rin para mapagkasya ang budget. Pagkasyahin na lang namin para mabili ang kailangan ng mga bata. Ang isang set ng uniform na small, nasa 500 pesos. 600 naman sa medium at large. 50 pesos ang 3 pares ng medyas. Ang school supplies tulad ng ballpen, 10 pesos. 15 pesos kada piraso ang lapis. Ang crayons na 24 pieces, 100 pesos. Ang grade 1 pad at writing notebook, nasa 20 pesos. Mga presyong pasok sa price guide ng DTI. Bukod sa school supplies, hindi rin mawawala ang sapatos at bag. Kung ang hanap ay murang mga bag, meron din yan dito dahil sa halagang 195 pesos ay meron ka ng waterproof na backpack. Sabayan pa yan ng lunch bag sa halagang 120 pesos lang. At kung may extra ka pa, pwede ka rin bumili ng mga lalagyan ng mga lapis at ballpen tulad dito sa halagang 30 pesos ang isa. Kung sapatos ang pag-uusapan, ang puntahan, Marikina. Nakatahi siya. Kahit umulan, hindi siya mag-smile or bubuka. Yon. Tapos talagang yung materials matibay talaga. Makakatipid ka na at saka maganda yung quality. Ang leather shoes, mabibili sa halagang 900 to 1,000 pesos. Ang mga pambata, nasa 800 pesos. Mayroon ding sapatos na tinawag nilang ulan-proof. Itsurang balat na sapatos pero gawa sa goma sa halagang 500 to 1,000 pesos. Pwede po siya sa pambaha. Si Majesty May, malayo raw ang darating ng 1,000 pesos budget. Sa halagang 780, may 4 na bag na ako. Maganda ring mag-recycle ng mga gamit na maayos pa tulad ng pencil case o bag. Ang mga notebook na di naman nasulatan lahat ng pahina, maaari raw alisin, tahiin at gamitin muli. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak na tanggal ang jet lag mula sa biyahe kung ang sasalubong sa iyo sa airport may pabanda at loudspeaker. Paano kung tarp naman ang trip ng iba kung saan nakabandera ang iyong mukha? Pusuan yan sa report ni Mark Salazar. Kung may sasalubong sa'yo sa airport, sino ang gusto mo sa mga ito? Letter A, tropang tarp. Ang mga kaibigan ni Adrian, ibinandera ang kanyang mukha sa arrivals area. Pero yun nga lang, wala siyang say sa napiling larawan. Galing Europe vacation with fam, pero mas memorable raw ata itong pa-welcome. Letter B, barkadang banda. Loud and proud naman kung sila ang sasalubong. Literal na masigabong. With drummers, very VIP ang umuwing kaanak mula Amerika nitong si Jessica. O letter C, team speaker. Kompleto ang set with mic. Para pag dumating si Tito, hindi na siya malilito. Agad maririnig ang pangalan, parang panawagan nga lang. Kakabahan kung susunduin ba o pinapatawag sa kung anong kasalanan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.